Sana po sa mga leader, ang tunay na leader at tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Block voting ang susi. Iisa ang boto. Iisa ang direksyon. Iisa ang layunin. Ipagpatuloy ang sinimulan ni Pangulong Duterte. Dali-daling pumunta sa Kadiwa Store sa Quezon City ang 70 anyos na si Lola Cindy sa pag-aakalang makakabili na siya ng 20 pesos kada kilo na bigas. Tumatakbo pa ako kasi sabi ko habulin ko. Pagdating nyo? Wala pala. Siguro, pwedeng masabi dyan na habang siya ay nasa ibang bansa, ay approve ng mga Pilipino. Kasi habang siya ay nasa ibang bansa, yan po ang rating niya. Yun lang. Kung hindi siya connected sa health, it can be questioned. Pero kung lahat yan connected sa health, let's say po, halimbawa, nandoon yung pasyente, hindi makatulay, walang road. So, ito bang pondo na to na napunta na sa National Treasury? Paano kami makaka-reach doon? Okay, ayan na. Magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlogs, panibagong updates na naman ang gagawin natin. Okay? Ito, pag-usapan natin itong vlog na ito. Pag-usapan natin itong mga kapalpakan po na mga sagot ni Franz Castro dito niya sa sobrang pagtatanggol niya dito sa administrasyong ito. Kahit hindi niya nire-research ang isang bagay na tinanong siya, ipilit niyang sinasagot eh. Kaya sumasablay yung kanyang mga sagot at ang nakikita ko dito, ito ang isa sa mga dahilan kaya bumaba ang rating ni Bongbong Marcos. Di ba? So, ayan po, patungkol po sa PhilHealth, pag-usapan natin yan. Patungkol po dito sa trending na topic, itong 20 pesos per kilo na bigas na gagawin nila dito sa Visayas na sobrang sablay na hahalata na ng taong bayan na dahil malapit na ang eleksyon, ito yung pabango nila para iboto sila ng taong bayan at ang taong bayan po ay gising na hindi na mauuto ang taong bayan dito. So lahat ng ito magko-comment tayo dito sa mga answers ni Castro ha. At meron isa dito na panawagan po ni VP Sara na kailangan po natin na mag-vote straight sa Duterte, no? At sa lahat ng mga ini-endorso po ni Tatay Digong. Okay? So, lahat ng yan, pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. At kung nakasubscribe kayo sa akin, ma-notify yung mga cellphones ninyo at alam natin na kung merong breaking news at the same time, kung nalalive tayo, ma-notify kayo. Okay? So, mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, unahin muna natin itong kay Castro. Play. Isang issue din kasi, hindi lang naman doon ginamit. May sinasabing, let's make use of these funds and put it in other government projects. Ayun ang sinasabi ng mga kritiko. Kasi po, ang tinatanong niya dito is patungkol po doon sa sobrang laking kinuha nila sa budget ng PhilHealth. Tapos napag-alaman na itong budget na ito ay ginawa ng proyekto ng tulay. Di ba? Which is, that is very inappropriate. Hindi po tama kasi ang nakasaad po sa ating konstitusyon, ang priority po ay yung health ng taong bayan. Kung ano yung pondo para sa kalusugan ng taong bayan, ay pondo yan para sa
kalusugan ng taong bayan. Pero bakit kinabit ito, pondo na ito, para ipatayo ng mga bridges? Hindi ko naman ibig sabihin na masama yung magtayo ka ng bridge. Pero mali na ginamit mo yung pondo ng PhilHealth. O, ito yung kanyang rason na sobrang palpak at sablay itong rason ni Claire Castro. Ilagay lang sa PhilHealth, ibuhos lang ulit doon. Bakit kailangan ilagay pa sa iba? I-prove lang nila na nagamit hindi para sa connected sa health. Yun lang. Kung hindi siya connected sa health, it can be questioned. Paano naging connected sa health yung bridge na itinayo na yan, Castro? Tingnan nyo ang kanyang rason dito na nakakatawa. Pero kung lahat yan connected sa health, let's say po, halimbawa, nandoon yung pasyente, hindi makatulay, walang road. So, ito bang pondo na to na napunta na sa National Treasury? Paano kami makaka-reach doon? We have to. Grabe yung reasoning niya. Kaya pala, kinuha ang pondo ng PhilHealth na ipatayo ng bridge kasi meron raw mga pasyente na hindi raw makatulay. Grabe naman. Castro napaghalataan na yung mga reasoning mo Mag-research ka muna. Hindi yan po pwede. Ang kalusugan na budget ay para sa kalusugan. Bakit mo itatayo ng rarason pa Alam niyang mali na yung ginagawa. Sasabihin pa niya, connected pa rin sa health itong bridge na itinayo kasi hindi raw makatulay ang mga pasyente. What's the connection? Bridge. Magtatayo ka ng bridge na may hospital? Grabe. Alam mo, Castro, wag mo kasing pilitin ang mali na gawing tama. Yan. Ang tendency dyan, nakakatawa na yung mga sagot mo. Ay, nako. Some funds na para maiabot at health connected yun kasi yung mga tao na health connected raw kasi hindi makatulay ang mga pasyente. Hoy, Castro, may ibang pondo para dyan. Sa mga roads and bridges, merong ibang pondo yan. Hindi ninyo gagamitin ng PhilHealth. I-justify mo pa na tama yung ginawa. Rason mo? doon sa lugar na yon, hindi yun maaabot Tingnan nyo yung reaction ng reporter dito. Natawa na lamang sa kanyang sagot. ng PhilHealth. So, kaya po ang pwedeng gamitin doon, maaaring gamitin yung accumulated revenues na hindi ibinabawal. Di ba? Hindi siya Hindi ba binabawal. yun sinadustify nyo na lang, Attorney Claire? Sinabihan tuloy siya ng reporter. Gina-justify mo, Attorney Claire. It's very obvious, di ba, na ginawa niyang tama yung mali. Ay, nako, Castro. Ay, kaya bumababa ang rating ni Bongbong Marcos dahil sa mga ganyan mong mga sagot Heto pa, play. How do you reconcile that if that reflects on her leadership but yet her trust ratings po ay siya lang ang Ito, tinatanong si Attorney Claire Castro patungkol po sa si VP Sara lang po ang nakakuha ng mataas na trust rating. Okay? Sa 4 highest ranking official. Ito ang kanyang sagot kasi bitter siya kay VP Sara, ganito po ang kanyang sagot. Kaya bumabagsak ang rating ni Bongbong Marcos dahil sa mga ganitong sagot niya. Play. as yung latest, at least for the Pulse Asia, siya lang po ang nakakuha ng at least mataas na ratings. Siguro, pwedeng masabi dyan na habang siya ay nasa ibang bansa, ay approve ng mga Pilipino. Kasi habang siya ay nasa ibang bansa, yan po ang rating niya. Okay. So, Yun lang. Yusek, last Gusto ng question. Pilipino dito na ang kagaya ni Imagine ang kanyang mga sagot dito is halatang halata na may konting banat. Konting banat. Halatang halata na ganyan ang kanyang sagot kasi bitter siya ni BP Sara Nasasaktan siya na mapakinggan na tumaas talaga yung rating ni VP Sara. Nasasaktan. So, ang sagot niya, kanyan siguro ang pagtingin ng taong bayan na nandoon siya sa dahig sa kanyang tatay na walang ginagawa, tumataas yung rating. Alam mo, Castro, ang tamang answer po dito,
si VP Sara po, ang kanyang Office of the Vice President, kahit wala si VP Sara, nagfa-function well. Okay? Yan ang unang-una. Ramdam ng taong bayan ang tulong ng Office of the Vice President. Na halatang halata na nagtatrabaho talaga yung Vice President. Hindi kagaya ng Presidente na medyo, ang alam lang niya is ikot lang ng ikot, pangangampanya. Pasyal ng pasyal. Yun ang nakikita eh. Hindi namin nakikita na nagtatrabaho ang presidente. And lastly, bakit bumababa ang rating ni Bongbong Marcos at tumaas ang rating ni VP Sara? It's because kitang-kita po, bulat-lat po lahat sa mata ng taong bayan yung ginawa ng administrasyon sa illegal na pagka-aresto ng dating Pangulo, sinakay ng eroplano, dinala doon sa ICC. Ganoon kasimple. Hindi niya ma-answer. Kasi, galit siya eh. Sara, hindi ko po alam kung kasi ayoko namang questionin, ayoko namang i-judge kung Hindi. Ano ka, pang-iinsulto yung the way yung answer mo eh. Hindi ka sumagot ng katotohanan. Sumagot ka ayon sa galit ka. Galit ka eh. ano man po yung naging survey. Pero lumalabas po dyan na parang mas gusto ng tao habang siya'y wala. Mas gusto na ng tao habang... Nasaan na ang logic mo dyan? Anong logic? Ang taong bayan, hindi naman siguro magugustuhan ng taong bayan ang pagpunta niya doon sa The Hague. Di ba? Utak-utak rin. Alam nga naman na magugustuhan yun ng taong bayan. Yun lang ang ginamit mong rason para magbukha na mali yung survey. Diba, Castro? Kaya pinagtatawanan ka ngayon sa mga mainstream media. Pinagtatawanan ka ngayon sa mga vloggers. Kasi yung mga reasoning mo, yung mga argumento mo, wala, hindi balanse. Nakakatawa ka talaga, Castro. Okay. Yusek Castro, last na lang po. Diba? Ito. Next. Ito yung press briefing niya patungkol po dito sa nagtitrending na 20 pesos per kilo na bigas only in Visayas. Only in Visayas. Malapit na kasing eleksyon eh. Tapos dihado sila sa Visayas eh. Ito. Play. Ana Badjo, GMA News Online. Good morning po, Yusek. Ma'am, in relation doon sa 20 pesos na bigas, may we just get your reaction on the statement made by VP Sara na this move is just another election promise to boost the chances of the Marcos administration senatorial candidates na manalo po sa election. Which is tama eh. Binubudo lang daw po natin yung Tama. Binubudo lang talaga tayo kasi sa Mindanao, wala na silang magagawa eh. Bagsak na sila sa Mindanao eh. Sa Visayas na lang ang kanilang pag-asa. Kasi doon sa Mindanao, hindi nila kontrolado ang mga governors doon. Dito sa Visayas, kontrolado nila. Kahit nagrarally si Bongbong Marcos, ang mga taong pumupunta doon sa rally, lahat yon pumupunta lang dahil sa ayuda. Kaya every time na kumakaway si Bongbong Marcos, walang pumapansin. Pero kahit hawak niya ang mga governors dito sa Visayas, no? Hindi pa rin hawak ng mga governors ang damdamin ng bawat isang Pilipino dito sa Visayas. Okay? Hindi nyo mauuto ang taong bayan dyan sa 20 pesos per kilo na bigas dahil malapit na ang eleksyon. Budol. Nabudol na kami sa 2022. Huwag mong budulin na naman sa midterm election. Budol man o hindi, wala na. Hindi na kami maniniwala sa mga ganyan mo, Bongbong Marcos. Bayan. Unang-una po, matagal na po nilang ini-issue na mukhang hindi kakayanin ng Pangulo
ang aspirasyon na magkaroon at mag-deliver ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ngayon po, na unti-unting natutupad ang aspirasyon na ito ng Pangulo, bakit muli na naman silang nagsasalita, nagiging negatibo? Muli, uulitin natin, ang gusto po ng Pangulo, ng Pangulong Marcos, ay ma-deliver sa taong bayan ang bigas sa murang halaga. Noon pa po ito. Pero ngayon po'y nagsusumikap ang ating pamahalaan, ang ating Pangulo na matupad ang aspirasyon na ito. Pero, Castro, remember, kung merong 20 pesos per kilo na bigas, bibili ang taong bayan. Okay, 20 pesos. Pero ang tamang presyo ng bigas is 60 pesos. Now, 20 pesos, ang 40 pesos niyan galing sa gobyerno. Sinasubsidize nyo eh. So, sino niloloko ninyo? Yang 40 pesos na budget na yan, pera pa rin yan ng taong bayan. Ginamit nyo ang pondo, taxpayers' money, para magmukhang, 20 pesos na yung bigas. Pero yun pala, dinagdagan ng gobyerno ang 40 pesos para makaabot ng 20. Mali yun. Ang gagawin ng gobyernong ito, dapat paramihin niya ang produksyon ng bigas. Kulang-kulang tayo sa bigas. Hindi nyo kasi yan maiintindihan eh. The supply of anong tawag doon? Supply and demand. Kung marami po ang supply, marami po ang demand. Meaning, kung kaunti lang ang bigas, syempre mamahal talaga yung bigas. Pero kung kaunti, kung marami ang bigas, kung sobrang dami ang bigas na mangyayari dahil maganda yung production natin, tinutulungan ng gobyerno, binigyan ng mga kasangkapan itong ating mga magsasaka, syempre kung dadami po ang production, bababa po ang presyo ng bigas. Kasi marami na eh. Yan ang hindi maintindihan ng gobyernong ito. Diba? Sumusobra na yung bigas eh. Marami na. So, syempre, bababa yung presyo. Pero itong ginagawa ng gobyernong ito, pinipilit nilang babain ang presyo. Dahil sila yung tatapak sa 40 pesos eh. Hindi yan, mali yan. Inuuto nyo lang ang taong bayan dyan. Inuuto nyo lang ang taong bayan. Itong 40 pesos na itong pondo ng gobyerno, dapat itong 40 pesos na ito, ibinigay nyo ito sa mga proyekto. Kung anong pwede nyong bilhin sa mga magsasaka para mag-i-improve po ang kanilang production ng bigas. Dahil kung sa ganon, yung 20 pesos, hindi naman, imposible naman talagang aabot sa 20 pesos per kilo yan eh. Diba? Napahiya na sila dito sa 20 pesos per kilo. Kaya ngayon, pinipilit nila. Ano po sa mga leader? Ang tunay na leader... Ito binibira na naman niya si VP Sara dito eh. At tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Sino ang anay? Kayo rin ang anay eh. Kayo ang anay, hindi kami. Hindi si VP Sara ang anay, kayo ang anay. Isa tayo para matupad ng Pangulo at ng pamahalaan ang mga aspirasyon para sa taong bayan. Pero ma'am, why did the government choose Visayas po? Kasi yung isa rin niyang sinasabi, given na vote-rich... tama itong tama itong tinatanong niya. Why only Visayas? Gutom rin naman ang Mindanao. Gutom rin ang Luzon. Bakit Visayas lang? Dahil dihado sila sa votes sa Visayas. Sa Mindanao, wala na silang magagawa. Talo na sila eh. Dito sa Visayas,
Kahit makakuha sila ng konting boto dito, ginawa na nilang 20 pesos per kilo ang bigas sa maling paraan. Region yung Visayas, kaya ito raw yung pinili. Ano po yung basehan ng government kung bakit Visayas? Unang-una po, na sabi po sa atin ni Secretary Kiko Laurel, na kaya po Visayas, unang-una po, maraming stocks po ang NFA sa nasabing lugar at sila po ang naunang magsabi ng pakikipag-cooperate sa Pangulo sa pagbibigay po ng subsidiya. Kaya po nauna po ang Visayas areas. Ito rin po ay pinatotohanan po ni Governor Gwen Garcia. So bakit naman po natin haharangin ang magandang adhikain na ito, ang magandang goal na ito ng Pangulo na makapagbigay ng murang bigas at sa pangunguna po ito sa Visayas areas. Huwag po natin harangin, huwag po natin Actually, wala namang humaharang. Sinong humaharang? Kini-criticize lang kayo. Walang humaharang. OA. Walan yung mga taong bayan na bumili ng murang bigas. Ito po ay muli para sa taong bayan, huwag natin mahayaang magutom ang taong bayan. Hindi namin hinayaang magutom. Kayo. 2022 pa kayong laging nagsasabi niyan. Hanggang ngayon, wala pa rin kayong solusyon dyan. This is not the solution. Yung ginagawa ninyo. Pabango lang ito, pabida lang ito. Hindi porket po umura ang bigas, sasabihin na panghayop ang nasabing bigas. Totoo naman eh. Meron kaming nakikita ng mga videos na nagtitrending ngayon. Yung 20 pesos na bigas na yan, na NFA, ang daming mga insekto. Tapos, nagbabrown na yung very dirty. Explain nyo yun kasi nagkumakalat yan ngayon sa social media eh. Merong mga nagpo-post nakabili sila ng 20 pesos per kilo pero sobra pong low quality. Ganyan na ba ang pagtingin niyo sa taong bayan? Liliwanagin lamang po natin. Ang ibebentang bigas ay yung bigas po na nabibili ngayon sa halagang 33 pesos. So wag po nating maliitin ang mga farmers natin. 33 pesos. Meaning to say, hindi 20 pesos. Sinasubsidize nyo. So wag kayong magmayabang dyan sa na talaga, 20 pesos na talaga yung bigas na dating pinangako. Wag yung utuin. And dahil local farmers po manggagaling ang bigas na ito. Kapag po sinabi, ninuman, na ito ay panghayop na bigas, minamaliit po natin ang mga farmers natin. Mali ka dyan. Hindi minamaliit. Minamaliit yung ang taong bayan. Lahat. Especially na ganyan po ang pagtingin nyo sa tao. Sige, 20 pesos per kilo. Pero bakit low quality? Yan ang dapat sagutin ng gobyernong ito. Bakit low quality? Sinong pagbibintangan namin? Gobyerno o yung nagtitinda? Diba? Hindi yan pang-iinsulto sa magsasaka. Ginamit nyo lang ang magsasaka para magbukhang may kasalanan si VP Sara. Hindi. VP Sara is just talking the reality. Yun ang katotohanan. Bakit naman yan insulto? Because itong administrasyon na ito, hindi kasi marunong. Yan. Sarili nyo lang kasi ang iniisip ninyo. Tingnan nyo ngayon. Kung tunay pa kayong may malasakit sa taong bayan, bibigyan nyo ng low quality na bigas? Kung tunay kayong nagmamahal sa mga Pilipino, hahayaan nyo lang ba na ganun ang treatment ninyo? Sa bagay, wala kayong awa sa mga tao, sarili nyo lang ang inyong inaatupag, ganyan talaga ang mangyayari. Na nagbebenta po sa NFA, sa ating gobyerno. So, wag po nating hayaan dahil ang bigas po na ito ay talagang nabibili na po. Marami na pong bumili ng bigas na ito sa halagang 33 pesos. Same po, parehong bigas po ang ibebenta. At ang sabi nga po natin dito, kung sinasabi po niya na wag magpabudol, tama po na wag magpabudol dahil maaaring magamit na naman ito
Huwag magpabudol dahil dati na kaming nabudol. Yan ang ibig sabihin ni BP Sara. At masabotahin ng mga fake news peddlers, Hindi. Ano lang kayo ginamit nyo lang ang fake news na rason na yan kahit wala namang fake news. na buyers at ipapakitang hindi maganda ang bigas. Tandaan natin, ito pong bigas na ibebenta sa halagang 20 pesos ay yung parehong bigas na ibinebenta sa halagang 33 pesos. Ma'am, last na lang po on my part. Ma'am, paano po yung budget nito? Sufficient naman po ba para masustain? And kasi tinatarget natin. Patay kayo dyan sa... Tama yung tanong ha. Tama yung tanong mo dyan. Na hanggang 2028 na rin po yung sapat ba yung pondo nyo dyan? implementation. Sa ngayon po ay aabot po at ang Sa ngayon. How about in the future? po ng Pangulo para sa susunod na taon ay mabigyan po ng budget ang programang ito para sa taong bayan. Thank you, ma'am. Follow up. Sa totoo lang, kawawa talaga yung Pilipinas ngayon sa pamumuno ni Bongbong Marcos. Hindi talaga marunong si Bongbong Marcos. Kawawa talaga, Pilipinas. Question. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi, ma'am. Ma'am, yung 20 pesos po, this was a campaign promise of the president. Pero bakit ngayon lang po ito nasimulan? Unang-una po, sa budget po, hindi po agad kinaya. Or masasabi natin na pinag-aralan kung paano ito. Pinag-aralan pa pala. Kayo naman pinag-aralan pa. 3 years 3 years pa ko nila na-solve ang problema. Pinag-aralan pa nila. Gutom na yung taong bayan within 3 years pero ngayon lang nila na-solve ang problema. Hindi pa sapat. Subsidize pa. Mapapatupad. At ngayon po na kinakaya po natin, hindi po ba dapat mas magpunyagi tayo? Sige, palakpakan! Palakpakan kasi after 3 years nangako sila sa 2022 20 pesos per kilo. After 3 years, nagawa na nila ng 20 pesos per kilo. Di ba? After 3 years, gutom na yung tao after 3 years. Palakpakan. Ay, nako. At kumbaga ay sabihin natin isang tagumpay ito ng isang tagumpay? Paano naging tagumpay yan? Paano naging tagumpay na Visayas lamang ang ginagawa yung 20? Mahalaan para sa taong bayan. Huwag po tayo magpagka negatibo. Huwag po nating tignan na hindi maganda at sinasabing pamumulitika po ito. Sabi nga natin, noon pa po ito aspirasyon. So kung ito man ay natupad, maganda lamang po siguro nagkataon dahil ang Visayas areas ay nakipag-cooperate. At sabi nga natin, ang mga tao... So, meaning to say, mananalo na kayo sa Visayas nito. Itim ang tingin sa kanilang paligid ay mukhang hindi makakakita talaga ng liwanag. So you're saying, ma'am, na ngayon lang nagkaroon ng budget for the 20 pesos meals? Hindi po natin sinasabing ngayon lang nagka-budget. Ngayon lang ginalit nyo Huwag nyo galitin. Po na pag-araling mabuti dahil sa loob po ng mga araw, buwan. 3 years lagi. 3 years sila bago nagising. Hindi sila magising kung hindi bumababa yung rating ni Bongbong Marcos. Narealize sila Mr. President, bumababa na yung rating mo, pati si Martin Romualdez. Mukha yatang i-20 pesos na natin yung bigas. I-subsidize lang natin. Taon, ito po ay inaral kung paano po ito maipapatupad. Inaral nila. Kasi sabi nila, okay lang yun na nabudol yung tao mataas pa rin yung rating ko ngayon na nagising na yung taong bayan, sa kanila binigyan ng budget. Sa kanila nasusolusyonan. After 3 years. Ngayon po, nakita po nila sa kanilang pag-aaral na maaari pong ibigay sa pamamagitan din po ng pagbibigay ng subsidiya. Ito po ngayon ay ating ipatutupad. Ma'am, kasi yung announcement came shortly after the president suffered a double-digit decline sa kanyang trust and approval ratings kung saan tinuturo yung mataas na presyo ng bilihin. Di ba? Tatatamaan pa rin sila dito sa tanong na ito
rating ni Bongbong Marcos. Kaya ito, sa totoo lang, itong 20 na ginagawa nila, desperate move yan. Desperate move. Behind the decline, does this have anything to do with the announcement? Wala po. Dahil bago pa po nagkaroon kung anumang survey, rating ang napapakita ngayon, noon pa po ito pinag-uusapan. Nakasama po ako minsan sa isang pribadong meeting para po dito, para pa ipatupad po ang 20 pesos kada kilo na bigas. Nauna pa po ito na pag-usapan ng DA, ng NFA, bago pa po lumabas ang mga survey ratings na yan. Next question, Ivan Mayrina. Ma'am, follow-up dun sa kung saan manggagaling ang pondo rito. Ang paliwanag kahapon ni Secretary Chu Laurel, kung ano man yung diferensya, 33 yung value, ibebenta ng 20. Tig 650 ang national at local. What happens to the fourth, third-class municipalities who are unable to fund the difference? How soon can the national government shoulder the cost fully para maibenta po sa 20? Sa ngayon po ay pinag-aaralan po yung patungkol po dyan. Ang pangunahin po ngayon na direktiba po ay doon sa maaari makapagbigay ng subsidiya mula sa local government. At sinabi naman po natin, kung hindi man nila maa-avail ito, maaari naman po magpautang ang FTI, pero ito po yung sinasabi nating halagang 33 pesos. At maa-avail naman din po ng mga kababayan natin yung halagang 33 pesos through the LGU or FTI. At yun po din po ay pwedeng utangin po ng mga sinasabi niyo po na medyo local government na hindi ganun kalaki po yung income na natatanggap. Salamat po. Christian Yesores, DZ, Radyo 630. Yusek, siguro po, meron po bang directive o utos ang Pangulo sa mga LGU na just to make sure din po na hindi nga po magagamit ng mga LGU sa pamumulitika itong pagbebenta ng murang bigas bilang election season po ngayon? Wala na, very obvious na pamumulitika yan. At may mga takot po na baka ilang mga kandidato sa lokal na pamahalaan ang samantalahin yung pagbebenta ng murang bigas. Makikita naman po ng COMELEC ito kung ito po ay sa pamamagitan lang o ang reason po dito ay pamumulitika o dahil lamang sa pangangampanya. So hayaan na lang po natin ang COMELEC na siya po ang magsuri kung ito'y ginagamit sa pamumulitika at pangangampanya. Sam Medinilla, Business Mirror. Good morning, ma'am. Bali, ilan po yung magiging beneficiaries target beneficiaries nitong program? At saka yung ilang LGUs rin po? Bali, ilang families and ilang LGUs? Opo, sa ngayon po ay nagkakaroon po. Okay, so move tayo sa issue na yan ng 20 pesos per kilo na bigas. Ngayon naman, alamin naman natin ano ang naging reaksyon ng taong bayan dito sa 20 pesos per kilo na bigas sa Visayas. Okay? So alamin natin. Okay, pasok. Balikan natin ang mga lokal na balita. Pinupuna na ilang grupo ang planong magbenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo na limitado lang sa Visayas at posibleng ikalugi umano ng gobyerno. Sinagot niya ng Malacanang. Pati ang naunang pagkwestiyon ni Vice President Sara Duterte sa... Kaya nga, desperate move ito Kasi po, kahit nalulugi na ang gobyerno dito, gagawin pa rin nila para mananalo sila sa eleksyon. Programa. Nakatutok si Bernadette Reyes. Yeah! Dali-daling pumunta sa Kadiwa Store sa Quezon City ang 70 anyos na si Lola Cindy sa pag-aakalang makakabili na siya ng 20 pesos kada kilo na bigas. Tumatakbo pa ako kasi sabi ko habulin ko. Pagdating nyo? Wala pala. Wala pala. Wala pala. So meaning to say, si Lola nabudol. Kawawa ka naman, Lola. Lola, kawawa ka naman. Nabudol si Lola. Inanunsyo kahapon ng Department of Agriculture na sisimula ng P20 program sa ilang pilot areas muna sa Visayas sa susunod na linggo pa.
Tinatayang aabot sa 3.5 billion hanggang 4.5 billion pesos ang iluluwal na subsidiya ng gobyerno at piling lokal na pamahalaan para sa programa. Para kasi maibenta sa halagang 20 pesos ang bigas, pupunan ng gobyerno ang diferensya sa presyo. Maganda naman daw ang layunin ng programa ayon sa Federation of Free Farmers Cooperative para maibenta ang stocks ng bigas sa mga warehouse ng NFA na nanganganib babulok. Pero malaking lugi raw ito sa pamahalaan kaya mungkahin nila. Hindi kaya better used ito or at least malaking bahagi nito, yung subsidy nito, para palakasin po yung productivity ng ating mga rice farmers. Puna naman ang consumer group na Bantay Bigas, bakit sa Visayas na mayaman sa boto unang inilulunsad ang programa, samantalang lahat naman daw naghahanap ng murang bigas. Correct. Double digit yung pagbaba ng kanyang trust rating at syempre yung pwedeng pabanguhin yung image ni BBM which will translate doon sa kanyang mga slate. Di ba? Ang taong bayan, alam na nila na binudol na rin tayo. Senatorial slate, para matiyak yung boto para sa kanila. Sa mga kadiwa. Wala na, booking na kayo. Gising na ang tao. Store sa Metro Manila, kagaya nito, 29 pesos kada kilo ang pinakamurang bigas na mabibili. Pero para lamang ito sa mga piling sektor, kagaya na lamang ng mga senior citizens, PWDs, mga miyembro ng 4Ps at mga solo parents. Pinipilahan pa rin siyempre yung 29 ng NFA. Maraming naghahanap talaga ng mas mababang presyo. Ayon sa Malacanang, sinimulan ng programa sa Visayas dahil doon maraming nangangailangan ng murang bigas at may sapat na supply ng bigas ang NFA sa naturang rehiyon. Pero gagawin daw nationwide ang programa. Nagbigay na rin daw ng direktiba ang Pangulo para palawigin ang programa hanggang 2028. Sinagot ng Malacanang ang pagdududa ni Vice President Sara Duterte sa programa. Wala raw kinalaman ng timing ng programa sa pagbaba ng trust at approval rating ng Pangulo. Noong pa po ito pinag-uusapan. Nakasama po ako minsan sa isang pribadong meeting para po dito para pa ipatupad po ang 20 pesos kada kilo na bigas. Nauna pa po ito na pag-usapan ng DA, ng NFA, bago pa po lumabas ang mga survey ratings na yan. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Para sa GMA Integrated News. So at least natutuwa ako na ang taong bayan po ay hindi na talaga mabibili sa mga ganitong mga gimmick ng administrasyon. Okay, punta tayo dito sa panawagan po ni VP Sara. Okay, panawagan, pasok. Nananawagan naman si Vice President Sara Duterte sa mga Pilipino na magkaisa at mag-block voting sa senatorial lineup na Duterte. Ang 10 kandidatong sinusuportahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Jason Rubrico sa balita. Mula sa The Hague, Netherlands, binigyang diin ni Vice President Sara Duterte na ang pagkakaisa at ang isang direksyong boto ang susi sa pagpapatuloy ng mga sinimulan ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nanawagan si VP Sara sa sambayanang Pilipino na manindigan at suportahan ang buong senatorial slate ng Duterte sa pamamagitan ng block voting sa nalalapit na halalan. Ito aniya ang malinaw na bilin ni dating Pangulong Duterte. Block voting ang susi. Iisa ang boto. Iisa ang direksyon. Iisa ang layunin. Ipagpatuloy ang sinimulan ni Pangulong Duterte. Ang Duterte ay binubuo ng mga kandidatong sina Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, Attorney Jimmy Bondo, Attorney J.V. Hinlo, Attorney Raul Lambino, Philip Salvador, Congressman Rodante Marcoleta, Attorney Vic Rodriguez, Dr. Richard Mata at Pastor Apollo C. Kibuloy. Ayon kay VP Sara, ang mga nabanggit na kandidato ay may tapang, malasakit at tunay na kakampi ng sambayanang Pilipino. Kailangan nating magkaisa. Sa darating na halalan, mahalaga ang pagkakaisa natin sa likod ng Duterte. Ang 10 kandidato buong puso nating sinusuportahan para sa Senado. Mga kababayan, huwag tayong magpahuli. Ipaglaban natin ang kinabukasan. Pumili, bumoto at manindigan para sa Duterte. Para sa Diyos at sa Pilipinas. Okay, so ayan po ha. Nag-anunsyo na po si VP Sara dyan. So,
malapit na talaga ang eleksyon. How many days more? 25? I think it's almost mga 20 days na lang, no? 20 days or 22 days, no? So ang sa akin lang, kung ano po yung mga sinasabi ng leaders ng mga Duterte, ay yun po ang sundin natin. Okay? So, alam ko na itong administrasyon ng mga senatorial slate, nahihirapan na sila ngayon kalabanin itong Duterte. Okay? So, vote straight tayo. At patuloy ang ating tagumpay kapag makikinig lang tayo kay former President Duterte. Okay? So, ayan guys, maraming salamat po sa mga nanonood ngayon. No? Libre kayong mag-comment, mag-react sa ating mga pinag-usapan at usap-usap tayo sa comment section. Don't forget, i-like at i-share itong video na ito. Mag-subscribe kayo sa Don Mar TV. Okay? At meron tayong pangalawang channel, Don Mar TV, Balitang Totoo. Meron tayong mga ina-upload doon na mga videos na hindi nyo makikita dito sa channel na ito. Okay, so maraming salamat sa mga audience ko dito sa Don Mar TV. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Bye-bye.